Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na sa YouTube channel. For today's video, isang tanong naman po ang tipong subscriber ang ating sasagutin. Ang kanya pong tanong, ito galing po kay John Melgarejo. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, siya daw po ay napabubulog ng barako ngayong araw. Kinabukasan, gusto niya po na ibang barako ang ipa-follow up bulog sa kanyang inahing baboy. Pwede ba daw yun, kaibigan? So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung pagpapabulog po sa mga alagang inahing baboy. Kapag tayo po napapabulog sa mga alagang inahing baboy po mga kaibigan, dapat talaga, bago natin sila pabulugan, sila po ay standing heat o landing-landi na po. Para po mataas po yung chance na mabuntis sila, mataas pong chance na marami pong biik ang mabubuo, at saka marami pong biik ang kanilang pong ibubuntis mga kaibigan. So yan po yung pinaka-importante, maraming biik. Kasi doon po tayo kumikita sa mga biik na inaanak po ng mga inahing baboy. So yan po ka-importante yung standing heat o kaya yung landing-landi po ng mga alagang inahing baboy po mga kaibigan. Ngayon, kapag barako po ang ating gagamitin sa papabulong ng ating mga inahing baboy, dapat talaga standing heat yung ating mga alagang inahing baboy. Para po hindi po siya aayaw kapag kakastahan ng barako. Para po hindi po siya tatakbo o magagalit kapag kinastahan ng barako. Kasi minsan, yung iba nating mga kahag racer, yung kailan pong mga inahing baboy ay pinabarakuhan nila nang hindi po ganun ka-standing heat. Kaya nangyayari po mga kaibigan, marami pong pasa, marami pong sugat yung bandang likuran o katawan ng kanilang mga inahing baboy. Kasi pumapalag o umaayaw habang kinakastahan ng barako. Kaya nangyayari dyan ay sila po ay nakalmot ng barako, nakagat ng barako, kasi po ang inahing baboy po ay umaayaw po mga kaibigan. Kaya importante talaga kapag barako ang gamit natin, standing heat po sila. Ngayon, kapag kayo po ay nagpabulog ng barako ngayong araw, kinabukasan, dapat parehong barako po ang inyong gamitin ng pag-follow up bulog. Huwag po kayong gumamit ng ibang barako ng pang-follow up bulog mga kaibigan. Kasi po, ang tendency po dyan, kapag ibang barako po ang pina-follow up bulog nyo sa inyong mga inahing baboy na kinastahan ngayong araw, yung similya ng unang barako na pumapasok doon sa loob ng uterus ng mga inahing baboy, at saka, yung similya naman ng ibang barako na papasok naman po doon sa loob ng uterus ng mga inahing baboy mga kaibigan, ay magkaroon niya ng interaction. Kasi, magkaiba po yung kanilang genes. Kasi po, magkaiba po yung kanilang breed. Kasi, magkaiba po yung kanilang DNA. At saka, magkaiba po yung kanilang genes po mga kaibigan. Kaya, mayroon po yung interaction sa loob. Mahihirapan po yung makabuo ng egg cell ng inahing baboy kasi nag-i-interact pa sila muna bago po pupunta doon sa egg cell ng ating mga inahing baboy. Kaya importante dyan, kapag kayo po ay nagpapabulog ng barako ngayong araw, dapat kinabukasan, ganong barako po din ang inyong gagamitin. Nang sa ganon, wala pong interaction yung similya ng ngayon, at saka similya bukas kasi magkapareho lang siya ng DNA composition. So, kapag magkapareho ng DNA composition, wala silang interaction kasi pareho lang po sila. So, diretso na po yan doon sa loob ng uterus at saka hahanapin po yung egg cell nating inahing baboy para po ma-fertilize. Unlike po sa magkaibang barako na hindi po magkapareha yung DNA composition nila at saka nagkita pala doon po sa loob ng uterus ng mga inahing baboy, para sa akin, mayroon po yung interaction. Kasi hindi po sila magkapareho ng DNA composition. Kaya dapat yung tandaan, kung anong barako ang ginagamit nyo ngayon, yan din po yung barako niya, i-follow up nyo bulog, kinabukasan po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.